Magandang hapon po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong hapon ng Miyerkules, July 23, 2025. Sa kasalukuyan na tayong sa pag-asa, yung binabantayan na low pressure area sa may kanluran ng Babuyan Islands ay nagdevelop na rin bilang isang bagyo at pinangalanan nito ng bagyong Emong. Habang patuloy pa rin nakakaapekto itong southwest monsoon o hanging habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil dito ay asahan pa rin yung maulan na panahon na may kasama mga pagbugso ng hangin. Samantala, yung bagong bagyo nga na nagdevelop na may local name na Bagyong Emong ay huling namataan sa layong 115 kilometers west-northwest ng Lawag City, Ilocos Norte. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos pa southwestward sa bilis na 35 kilometers per hour. Dahil malapit si Bagyong Emong sa ating kalupaan, may nakataas na tayo na Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa bahagi ng Ilocos Norte, western portion ng Ilocos Sur, northwestern portion ng La Union, at western portion ng Pangasinan. Sa mga nasabing lugar, posibleng maranasan ng minimal to minor impact mula sa malalakas na hangin na may kasamang mga pag-ulan. Hindi inaalis ang posibilidad na magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2 kung sakaling lumakas pa itong si Bagyong Emong. Para naman sa magiging track nitong si Bagyong Emong, asahan na kikilos ito pakanluran, ngunit maglulup sa West Philippine Sea bukas July 24 bago kumilos pahilagang silangan. Posibleng dumaan ito malapit sa Ilocos Region, Babuyan Islands at Batanes. Hindi naman inaalis ang posibilidad na maglandfall ito sa mga nasabing lugar kung magbabago ang direksyon. Habang si Bagyong Dante naman ay mas lumakas pa at nagdevelop bilang isang tropical storm habang nasa Philippine Sea. Ito ay may international name na Francisco. Huli itong namataan sa layong 900 kilometers east ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos pa northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Para naman sa magiging track nitong si Bagyong Dante, hindi naman ito inaasahang tatama sa ating kalupaan, ngunit asahan na hahatakin nito at palalakasin pa ang hangin habagat na siya magpapaulan sa kanlurang bahagi ng bansa, particular na sa may Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon, gayon din sa may Western Visayas. Bukod pa nga sa dalawang bagyo na ito, may low pressure area pa na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan sa layong 2,285 kilometers east ng Eastern Visayas. Nasa katamtaman o nasa medium chance ito na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Nananatili itong malayo sa ating bansa at hindi naman inaasahan na papasok ng Philippine Area of Responsibility. Para sa magiging development ng mga ito, patuloy lamang magantabay sa mga update nating ilalabas at ng pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong hapon ng Miyerkules, dahil nga sa epekto nitong si Bagyong Emong, asahan ng moderate to heavy rain sa may Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Kalinga at Apayao. Moderate to heavy rains naman sa may Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Nueva Ecija, Quezon, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Romblon, Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Antique at Iloilo na dulot naman ng southwest monsoon. Asahan naman yung heavy to intense rain sa may Pangasinan, La Union, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna at Rizal, habang intense to torrential rains naman sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na dulot pa rin ng southwest monsoon. Asahan rin ang mga pagbugso ng hangin na epekto nitong pinalakas na southwest monsoon sa may Zambales, Bataan, Bulacan, Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Sa mga apektadong lugar, ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa Pag-asa ay wala pa naman tayong nakataas na gale warning
Ngunit sa mga lugar na nakasailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ay hindi na pinapayagan na maglayag yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Pinag-iingat naman yung mga papalaot sa mga seaboards ng Western at Northern Luzon dahil inaasahan yung maalon hanggang sa napakaalon na karagatan. So, lamang po para sa lagay ng panahon ngayong hapon ng Miyerkules. Keep safe everyone.